Today, malalaman mo yung 7 na maling behavior kaya ka naging unattractive. Unang maling behavior kaya ka naging unattractive is kapag mahilig ka mag-complain. Kadalasan sa mga tao, tol, ayaw makarinig ng complaints, ayaw makarinig ng reklamo, ayaw makarinig ng problema. Bakit? Kasi halos lahat tayo, tol, may sarili-sariling problema, may sarili-sariling challenges na kinakaharap natin. And once na makarinig ka pa ng pagko-complain galing sa ibang tao, yung problema mo na meron ka, somehow para mas lumalala siya, mas bumibigat siya. Bakit? Kasi nakakarinig ka pa ng ibang negative energy sa ibang tao. Mas ugaliin mo mas maging positive, tol. Ugaliin mo mag-provide ng mga magagandang balita, magagandang stories, magagandang topics na hindi nakakadagdag sa bigat na dinadanas ng kausap mo. Alam ko mahirap siya kasi lahat tayo yun nga, may challenges. But kung gusto mo maging attractive, kailangan maging source ka ng positivity, kailangan maging source ka ng strength, kailangan maging source ka ng passion, kailangan maging source ka ng peace kapag nandyan ka. Kaya huwag mong hayaan na ikaw pa yung magpo-provide ng negativity sa grupo or sa area na nasan ka. Kasi ang tao mga attractive, tol, maganda yung charisma nila, maganda yung personality nila. Kumbaga nakaka-ignite sila ng emotion kapag nandyan sila. Yan yung mga tao na yun, kadalasan positive and madalas puro magaganda yung naririnig mo sa kanila. So kung ikaw gusto maging attractive sa mga tao, ugaliin mo na umiwas sa pagko-complain. Or kung gusto mo man mag-complain, make sure na someone na mas mataas sa'yo, like kung mentor mo, teacher mo, instructor mo, dun ka mas mag-complain kasi yung tao na yun mas maintindihan ka, kumbaga mas matutulungan ka niya sa problema mo. And iwasan mo mag-complain sa mga tao na ka-level mo lang or mas mababa sa'yo kasi mas manghihinaan sila ng loob. Lalo na kung leader ka, tas ikaw pa yung madalas nagko-complain dun sa mga team members mo, medyo mawawala yung respect nila sa'yo. So kung gusto mo maging attractive, iwasan mo mag-complain. Next na maling behavior kaya ka naging unattractive is yung poor hygiene. Lahat tayo, tol, gusto makasama yung taong malinis, taong maganda yung image, like maayos yung damit niya, maayos yung forma niya, kumbaga hindi madudumi yung mga kuko niya, yung buhok niya maayos. Lahat tayo gusto ma-associate sa taong ganon. And kung ikaw yung tao na ikaw yung madungis, ikaw yung di nag-aayos ng forma mo, yung pananamit mo, medyo sakto lang talaga yung maging attractive sa ito. Yun na talaga yung mga legit na friends mo. But kung gusto mo mag-attract pa ng mga ibang tao sa buhay mo, gusto mo pa, let's say, may crush ka, may boss or leader ka na gusto mong maging favor siya sa'yo, feeling ko yung personal hygiene, tol, malaking impluwensya siya. Ayusin mo yung damit mo, ayusin mo yung hairstyle mo, ayusin mo yung mukha mo, facial wash ka kung may mga blemishes ka, may mga acne ka. Kasi yung itsura mo, tol, yan yung unang-unang makikita sa'yo. So hindi ko sinasabi na dapat maging pogi ka kasi wala naman tayong choice sa itsura na meron tayo eh. But ang meron tayong choice is kung paano natin i-improve yung meron tayo. Kumbaga, huwag mo na isipin yung mga pogi, magaganda yung balat, wala ka na magagawa doon. So magagawa mo nun sa sarili mo is i-improve mo yung sarili mo. And once na inalagaan mo yung sarili mo, tol, mapapansin mo mas marami kang ma-attract na mga tao na magugustuhan ka. Next na maling behavior kaya ka nagiging unattractive is yung poor listening skills. Tayo, tol, alam ko naman na minsan or madalas na gusto natin tayo nagsasalita, tayo nagkukwento. Okay naman yun. But kung gusto mo maging attractive sa mga tao in general, kailangan matuto kang makinig. Kailangan maging interesado ka muna sa kanila para maging interesado din sila sa'yo. Let's say may crush ka, huwag ikaw yung puro dada, huwag kayong ikaw puro kwento, huwag yung ikaw yung puro pabibo. Bigyan mo ng panahon yung kausap mo or yung crush mo na magsalita. Hayaan mo siya magkwento. And once na nagkukwento siya, tol, pakinggan mo mabuti. Pakinggan mo kung ano yung mga detalye na sinasabi niya, saan niya ginawa yung bagay na ganito, ano yung favorite niya na ganito, and i-take down notes mo yun sa utak mo. And once na take down notes mo yun sa utak mo, pwede mo ikwento din sa kanya pabalik, pwede ka rin mag-suggest sa kanya pabalik na regarding and related doon sa sinasabi niya. And napapansin niya yun, tol, ma-attract siya sa'yo, wow, ang galing naman na itong taong to, ang galing naman ng lalaki na to, naiintindihan niya ako, nagkaka-relate kami, nagkakaroon kami ng common denominator. So magkakaroon siya ng ganung feeling. So paano may magagawa? Through listening. Kailangan attentive ka pag nakikinig ka sa kanya, wag yung nag-a-affect ka lang na nakikinig ka. Kasi tol, ayaw natin yung kausap na hindi tayo pinapansin eh. And yun nga, by nature natin, medyo may pagka-narcissist talaga tayo. Gusto natin tayo yung bida, tayo yung magaling, tayo yung center of attraction. And yung feelings na yun, tol, yung emotion na yun, ibigay mo sa kanya. And once nabigay mo yun sa kanya, tol, mas ma-attract siya sa'yo. Kaya ako nga dati na may friend ako na mayaman siya, sinasamahan ko lang siya kung ano yung kwento niya, pinapakinggan ko lang, nagchichikahan lang kami. And ako, wala naman ng pera that time, wala akong maambag.
So ako, yung companionship ko lang ina-offer ko sa kanya. And in return, nalilibre ako, nasasama ako sa mga gantong lugar. And win-win situation kami. Next na maling behavior, kaya ka naging unattractive is kapag wala kang ambition. Tandaan mo tol, yung mga tao na may pangarap, yung mga tao na eager sila sa buhay nila, yung mga tao na passionate, sila yung mga attractive. Kaya nga diba na-attract tayo sa mga athlete, na-attract tayo sa mga artista, na-attract tayo sa mga musicians, sa mga businessman na nag-succeed sa mga larangan nila. Kasi kita mo yung ambition na yon. And nakita mo na na-achieve nila yung ambitions nila. And ikaw tol, kapag wala kang ambition tol, ang boring mo tingnan, ang boring mo kausap, ang boring mo kasama. Kasi wala kang something na nag-i-ignite sa'yo. Wala kang something na nakaka-excite sa'yo. So kapag may ambition ka tol, pag kinakwento mo yan, naging excited ka kasi nagiging passionate ka, mas naging elaborate kang ikwento yan kasi passionate ka dyan, gusto mo yan eh. And once na yung tao passionate siya, gusto niya yung sinasabi niya, naging attractive siya sa mga tao. So pansinin mo, pag may crush ka or may kausap ka na babae, once na kinakwento mo yung pangarap mo and passionate ka doon, somehow na-attract siya sa'yo, na-attentive siya, nakikinig sa'yo. So yung ambition kasi tol, nakaka-ignite yan. Minsan kasi yung kausap natin, baka nawala na yung ambition nila. So once na pinag-uusapan mo yung ambition mo sa buhay, somehow na-ignite mo din sa kanya. And magandang emotion yun, magandang feeling yun. Kasi na-excite siya, sumasaya siya. And once niya napipil yun, na-attract siya sa'yo. But kapag wala kang ganun, wala kang something na passionate na nasasabi, wala kang exciting emotions na nakikreate, boring ka. So in short, unattractive ka. Next na maling behavior, kaya ka naging unattractive is kapag mahilig ka mag-seek ng validation sa iba. Like gusto mo sabihin nila na pogi ka, na magaling ka, na matalino ka, na maganda yung forma mo, na magaling ka sa ganito, etc. Like gusto mo sabihan ka ng positive lagi. Okay naman yun. Kahit sino naman gusto na nasasabihan siya ng positive eh. But, dapat hindi ka nagiging attached sa ganun. Dapat hindi mo hinahabol yung validation. Why? Kasi pag hinahabol mo yung validation tol, mas nagiging needy ka. Mas nagiging makulit ka. And once needy at makulit ka, unattractive yun sa tao. Especially sa crush mo. Kapag chat ka ng chat, kulit ka ng kulit sa kanya. Kasi nga gusto mo yung reply niya. And once nare-reply mo siya, nababalidate ka. So, ang dating sa kanya tol, ang kulit naman itong lalaki na to. Wala ba to ibang kausap? Wala ba tong ibang ginagawa sa buhay niya? Ako lang ba ang buhay niya? And unattractive yun tol. So, ang sinasabi ko, hindi naman maging robot ka na wala ka na pakialam sa mga magiging positive feedback ng mga tao sa iyo. Wala akong sinasabing ganon. Ang sinasabi ko, huwag kang maging attached sa ganon. Kasi once attached ka sa sinasabi ng iba, controlled ka nila, mas nagiging robot ka. Once sinabihan ka nila ng positive, sumasaya ka. Once sinasabihan ka ng negative, nalulungkot ka. So, para kang robot. Kasi ganun ang robot, di ba? Pag program mo sa ganito, ito yung nagagawa niya. Pag sa ganito, ito yung nagagawa niya. So, anong kinaibahan mo? So, ang key, huwag kang umasa sa validation. Dapat sa sarili mo pa lang, alam mo na ito ka. And kapag sinabi nila, edi thank you, hindi ka magsusungit, hindi ka mag-aangas. Oo, ganyan ako. Mag-thank you ka lang. Yun ang pinaka-positive na feedback sa isang positive din na statement. So, pag naghahabol ka ng validation, unattractive yan. Ang key, dapat alam mo na siya sa sarili mo bago pa niya sabihin sa iyo. Next na maling behavior kaya ka nagiging unattractive is yung kapag nagiging pessimistic ka. Ibig sabihin, lagi kang negative. Laging yung sitwasyon na nakikita mo yung negative lang. Or kapag may problema or may challenges, ang naisip mo lagi, paano mas lumala to, paano ba pag nagkaganto palalo. So in short, nagiging negative ka. And yung mga taong negative tol, hindi sila nakakatulong. Kumbaga nakakapag-spread pa sila ng anxious, ng problema na papalaki pa nila. So, pag ito yung ginagawa mo tol, unattractive yan. Kasi nga, again, sa mga tao, kasi bihira lang yung malalakas yung loob talaga. And minsan yung mga tao na yun, umaasa lang din sa mas mataas sa kanila na sana may mag-motivate sa akin, sana may mag-empower sa akin. And kapag ikaw tol, is negative ka or pessimistic ka, hindi mo sila na motivate, hindi mo sila na a-flip. So, ang nangyayari, nadadagdagan mo yung negative emotion nila. And unattractive yun sa kanila. Kasi kabado na nga sila, takot na sila, dinagdagan mo pa. So, kung gusto mo maging attractive sa mga tao, kailangan maging positive ka. Kailangan maging maayos yung outlook mo sa buhay. Kahit na medyo challenging nangyayari ngayon, medyo problematic ngayon, dapat hindi ka nakapokus doon. Nakapokus ka lagi dapat sa
positive na mangyayari in the future kung gusto mo maging attractive. Next na maling behavior kaya ka naging unattractive is kapag wala kang integrity. Ibig sabihin na integrity, tol, kapag may sinabi ka, hindi mo ginagawa. Yung bagay na yun, tol, unattractive siya, nakakairite siya. Kasi kapag may pinagkatiwala sa iyo yung tao, ibig sabihin, somehow may attractiveness ka. Ibig sabihin, gusto ka niya as a person. Hindi porque sinasabi mo attractive, ibig sabihin, gusto ka niya romantically. Ibig sabihin na attractive ka is somehow gusto ka ng tao na yun as a person. Kumbaga, maayos ka kausap or gusto ka niya kasama. And kapag kayo integrity, tol, nasira, mahirap na siya ibalik. Minsan, it takes years pa bago mo siya mabalik. Kumbaga, ito yung reputation na tinatawag. So, kapag wala kang integrity, tol, like kapag kayo sinasabi mo, hindi ka nagdi-deliver doon, hindi mo nami-meet yung promises mo doon, naging inattractive ka sa mga tao. And unti-unti yung mga tao na yun lalayo sa'yo. Kasi kaya ka nga nila pinagkatiwalaan. Kasi somehow, attracted sila sa'yo. Gusto ka nila sa tao. But yun nga, pag nawala na yun, yung trust din nila, yung attractiveness din nila sa'yo, wala na. So, dapat, tol, kapag may sinabi ka, kailangan mong gawin, kailangan mong i-deliver, kailangan mong ma-fulfill yung promise na yun. Kasi, name mo yung nakasalalay doon. And kapag ginagawa mo na sinisira mo yung integrity mo, tol, lumiliit din yung mundo mo. Kasi yung mga friends na nabuo mo, nawawala sila, umaalis sila kasi nga hindi ka maayos kausap, hindi ka matino kausap. Kumbaga yung sinasabi mo, iba sa ginagawa mo. So, unattractive siya. So, kung gusto mo maging attractive, tol, kailangan yung integrity mo, ayusin mo, yung reputation mo, ingatan mo.